Here is some mga wires. So, initial test tayo sa ginagawa natin. Bisco machine. So, ito yung bagong model natin. So, wala pa lang siyang top head. Yung lagayan ng panel na nilalagyan ng palaman ng ating Bisco fuse. So, initial test. So, unahin natin ang bobbin. So, sa pag-operate kasi nito, inuuna talaga lagi ang bobbin. So, may reverse din yan. Para kung sakala may troubleshoot, pwede nyo ibalik. So, sunod yung kanyang braiding na. So, mas improved to na version kasi double double bearing niya, taas baba. Kaya makita niya stable yung niya, yung galaw niya. Walang kasayaw-sayaw. Ito rin, tapos dito nagpalit na rin tayo ng ganitong klaseng bearing. Dati kasi nandito yung bearing nasa side. Pero napagdanto ko na mas maganda pala yung ganitong bearing. So yung bobbin natin, karaniwang ginagamit talaga natin sa mga nauna nating Bisco machine. So yan, tatlo yung ginagawa natin yan. May pa isa. So ang kulang na lang dito yung top head na lagayan ng panel ng pulbura at saka yung tawag din yung basta yung nasa top. Kung nakita nyo na yung mga old Bisco machine natin. So yun lang naman. So, para sa update nito, tutok lang kayo sa aking sa aking YouTube channel. At isa pa nga pala, yung lagayan ng ating locker cleaner. Locker cleaner tuloy. Tawag dyan. NC locker. Dito na natin nilagay. Yan. Ito yun Tapos yan, may papasok dito yung sinulid. Tapos kasi dati, dito natin nilalagay sa taas. Ang nangyayari kasi, nagkakaroon ng leakage, pumapatak dito sa bobbin. So, ginawa natin sa ilalim na. So, hila doon, papasok doon sa ilalim na yun. So, yun. Mas madali siyang mas maganda siyang tingin ko kaysa sa mga nauna. Tsaka mas tipid sa pulley. Kasi isang pulley na lang ilalagay. Tapos isang pulley din doon, pabalik na dito sa bobbin. Kaya, mas improved version to. Pero sa susunod pa, tingin ko, mas mayroon pa itong mas i-improve. So, syempre, mas mahal na yon. Ito kasing stainless, mas mahal siya ng 30% dun sa galvanized. Kaya, naggumawa tayo ng stainless version. Ang oxidizer kasi, halimbawa, yung colorato, yung salitre, at saka yung perchlorate, mas mabilis makabulok yun ng bakal. So, kung hindi stainless yung bakal mo, exposed, kahit may pintura siguro, pag yung galvanized, ang bilis niyang kakalawangin. Dito ulit itong stainless, less na sa pintura, hindi pa siya kakalawangin, at mas matibay siya syempre. So, nahirapan tayong pagbubutas-butas niya. Pinamachine shop ko pa yung mga butas niya. Ayan kasi hindi talaga kaya ng barena lang na impact drill lang na mano-mano kamay. Kailangan bench drill talaga. Pero soon, papalaking kang bumili ng bench drill para hindi ko na i-outsource yung mga pagbubutas. Kasi sobrang hassle talaga doon. Ako natagalan sa pagbubutas. So, yun lang naman mga ka-day warriors. Salamat sa patuloy pagtutok sa mga viewers. Please subscribe and paklik na rin ang bell button para maging updated kayo sa aking mga pinabalan. So, salamat sa patuloy pagtutok.